Hinarangan nila ang hinarangan nila ngayon. Grabe, takot na takot ang gobyerno. Takot na takot. Yung gusto ko sana, no, dumating tayo sa punto na kaya nating pangalanan kung sino yung mga yan. Kasi napakalakas ng loob na traidorin tayo. So dapat mas malakas ang loob natin na tanggalan ang mga maskara nila at sabihin kung sino sila. So tingin ko si Governor Daniel Fernando yan. Tingin ko lang. Bago po sagutin, idadagdag ko lang po sa sinabi ni Doktora. Alam nyo, nakakahiya po sa dati nating House Speaker Alvarez, no? Sapagkat siguro hindi din po alam ni dating House Speaker Alvarez na simula po nang natapos ang unang hakbang na maisog na ginanap po sa Davao City, pumilos na po ang Central Luzon. Nakakahiya man pong sabihin, pero malamang hindi alam nga ni dating House Speaker. Tinanong niya ang Luzon, meron ba kayong itlog? Meron po. Ngayon, ibabalik ko yung tanong sa Governor ng Bulacan. May itlog ka ba? So yun mga boss, hindi na nga itinuloy ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang sanay maisog rally na gaganapin sana kahapon, April 28, dyan nga yan sa Bulacan mga boss. Dahil sa trinidor umano sila ng mga mayor, congressman at governor mga boss, dahil hindi ipinatuloy ang maisog rally at hinarangan ang venue mga boss at checkpoint ng mga pulis ang mga dadaang mga sasakyan, mga tao na papuntang rally mga boss. Para sa kabuhang balita dyan, ito ating tunghayan sina spokesperson, dating spokesperson Attorney Harry Roque at yung mga organizer ng maisog rally sa Bulacan mga boss. Pero ngayon po, ngayong araw nito, ipagluksa po natin ang kamatayan ng demokrasya. Narito na naman po ang martial law. Sinusupil ang ating karapatan ng malayang pananalita at mapayapang magtipon-tipon para ilabas ang sama ng loob sa gobyerno. Dahil hindi nila matanggap na yung 31 million karamihan sa atin na-realize nang binudol tayo ni Junior Budol King kasama na ang kanyang may bahay. Huwag po nating payagang mamatay ang demokrasya. Labanan po natin ang puwerso ng kadiliman. Ipaglaban po natin ang ating karapatan. Ipaglaban po natin ang ating saligang batas. Ipaglaban po natin ang mahal nating bansang Pilipinas. No to dictatorship. At panahon na ng ang taong bayan dahil sa mga binaling pangako, kasama na po dyan ang 20 pesos na kada kilong bigas na tayo po ay nabigo at nakasulat sa tubig at sa hangin. Panahon na para tayo magkasama-sama at maghusga na kinakailangan masisanti na ang presidente na nagbudol sa taong bayan at tayo po sa isang boses ay magsabing Marcos resign. Okay. Alam nyo, ayoko po sana sabihin to pero ang isa po sa pangit na ugali ng Pilipino yung pagiging traidor. Tama po ba ako? Ang unang-una po naming mga nilapitan, yung kaalam po namin na malaki ang naitulong ng ating dating Pangulo. Sila po ang unang-una nating nilapitan. At sa kasamaang palad, sila rin po ang unang-unang tumanggi na tayo po ay suportahan. Yan po ay ang isang masakit na katotohanan. Alam niyo po kung sino? Ang mga congressman at ang mga gobernador. Tungkol po dyan, huwag muna natin pangalanan. Kasi po, nadinig naman po natin ang panawagan ng ating mahal na PRRD sa kanyang pag-imbitasyon dapat sa peace rally. Mananagot sa batas ang dapat managot dahil sinisiil ang ating karapatan o ang ating constitutional rights. Yun po. At ang nakakalungkot nga po, totoo yung sinasabi ng aking kasama, ang inaasahan po sana namin na kahit hindi na lang yung hindi na lang yung bilang magkapartido, hindi na lang din sa utang na loob, bilang leader
Pilipino ang humihiram ng pasilidad na hindi mo naman personal na pag-aari, kundi pag-aari ng pamahalaan ng gobyerno at higit sa lahat ng taong bayang nagbabayad ng buwis. Pero ano po nangyayari? Dahil lang sa utos ng kung sino mang bumubulong na nilala, hindi po tayo pinapayagan. Dapat itong mga congressman at governor po na ito at yung mga mayor, sana i-ano natin, tignan natin maigi kung ano yung mas nakakabuti. Diba? Paano tayo nung tatawaging people's leader kung tayo mismo namimili kung sino lang yung tatangkilikin natin? Kaya dapat piliin natin yung may malasakit, yung may damdamin para sa taong bayan. Ito po. Maraming salamat po, boss. Yung gusto ko sana, dumating tayo sa punto na kaya nating pangalanan kung sino yung mga yan. Kasi napakalakas ng loob na traidorin tayo. So dapat mas malakas ang loob natin na tanggalan ang mga maskara nila at sabihin kung sino sila. So tingin ko si Governor Daniel Fernando yan. Tingin ko lang. Bago po sagutin, idadagdag ko lang po sa sinabi ni Doktora. Alam nyo, nakakahiya po sa dati nating House Speaker Alvarez. No? Sapagkat siguro hindi din po alam ni dating House Speaker Alvarez na simula po nang natapos ang unang hakbang na maisog na ginanap po sa Davao City, pumirsa po ang Central Luzon. Nakakahiya man pong sabihin, pero malamang hindi alam nga ni dating House Speaker. Tinanong niya ang Luzon, meron ba kayong itlog? Meron po. Ngayon, ibabalik ko yung tanong sa governor ng